final exam. Unfortunately, kasi nga gusto kong mag-perform tayo kasi simulation lang yata na isang experiment, dalawang experiment, correct? And then, so sabi ko, hindi ko earlier makapag-actual kasi wala yung kailangan ko na instrument, ito yung oscilloscope. No. So, one time, big time, isang linggo, hiniram ko ngayon ito sa ECE since Monday. No, kasi sa kanila ito. Ngayon yung sa atin kasi, yung luma na, sira pa. Wala na kasi, although siyempre matagal ko rin namang ginamit yung mga yon. Actually, ako yung number 1 na gumagamit. Kaya lang, kahit naman siyempre, every time nagagamit, every semester, nagbabanta ako sa mga estudyante para nga mapangalagahan. Ang sasabihin ko is, pag nasira nyo, yung group nyo ay bumili ng equivalent. Kaya naman napangalagaan ng matagal. Kaya lang sa economy nyo, may tinatawag tayong depreciation value. Diba? Nagdi-depreciate din talaga naman kahit inalagaan. Kaya nasira na sila, kaya hindi natin nagamit. Wala akong magamit actually, kaya hindi tayo makapag-perform. So, ito, hiniram ko ngayon sa ECE. No? Ito yan, binagbigyan naman ako, nakiusap ako ng yung false smile ko. Nakakala mo ang bait-bait ko para makahiram nito. So, babalikan ko lang yung experiment na dapat nagagawin natin. No? Kaya yun yung objective ko, bakit tayo mag-experiment. Kaya total umpisa pa lang naman ng semester. Okay? Total umpisa pa lang naman ng semester. Kaya lang, pag absent ka ngayon, 0 ka ngayon sa unang experiment. Hindi ka done. Kasi kanina siniro ko yung isang mga absent na. Ay, nako! 0 ka ngayon. Paano yan? Drop. Sabi ko ganyan kaagad. Kasi nga ayaw ko. Absent kayo na. So, eto yan. So, babalikan natin yung supposedly na experiment number 2 at saka experiment number 5. Eto kasi yun. Yung experiment number 2 doon. Yung experiment number 1, pinagawa ko yata sa simulation niya. Hindi ba? Experiment number 2 is ito supposedly na may transformer ka dito. Tapos, meron kang transformer. Gagamit tayo kasi 220 ito eh. Hindi tayo pwedeng gumamit ng 220. Transformer, may diode, at may resistor. Okay, ito yung AC source natin. Di ba pag dito sa AC source, ang makikita nyo dyan, ito tsura, hindi ba? This is your VS, VI. Ngayon dito sa output is, ito yan, sabi ko, ito dapat lang makikita nyo, hindi ba? Nag-exam tayo yan. Right? Correct, people? Okay. Ngayon, hindi ko may pa-perform sa experiment ito kasi pagka-voltmeter, syempre to measure the voltage across this one, we are going to get the voltage reading. Ngayon, pag voltmeter yan, ang babasahin niya, dito is the RMS value. It is the average of V squared kasi power. Okay, kaya nga inaantay ko kung i-explain ni Mr. Doc na yung ito, ha? Kasi si voltmeter, hindi na kayang basahin yung changing value. You can understand? At one instant of time 0, at one instant of time 6 volts, at one instant, it is a changing value. That is why, ang gagawin niya, hindi kaya niyang ibigay yung sunod-sunod na value, kaya kukunin niya yung RMS value. We call it the average of the V squared. And we call that one the RMS value. So, in this case, okay, the RMS. Now, the voltage that we will be using would be 12 volts yan. Okay? Ngayon, yan ang ibibigay niya. No? Kaya ang gusto kong mangyari is makita natin para talagang kung talagang totoo na yung theoretical. Gusto natin, makita ko ito at saka makikita ko yung V maximum. Get that? Okay, kasi the V maximum here, V maximum, ipapakita niya yung pinaka-peak value. V maximum is actually equivalent to your V RMS. Wala kayo pa dito, syempre, di ba? Kaya start pa lang niya, di ba? Times square root of 2. So, 12 times square root of 2 is around, sabi ng estudyante, 16 something, 16.9 volts, di ba? Yan ang makikita
dati, pinapasold ko yan. Pinapagawa ko yan dyan. Kaya lang ngayon, yung modern is ibibigay din niya yung RMS value. Kaya yung sinusukat natin dyan, RMS value yan, di ba? Yung 220, so the peak is 314 volts. Magkayan. Okay. Dito naman, pag voltmeter, ang babasahin niya lang yung VO average. Di ba sabi ko sa inyo, VO average? Exam ko yan, final exam, hindi nyo nakuha, marami. Alos lahat. Okay, si VO average, ang ibibigay niya. Kasi hindi na kayang ibigay sa inyo yung value na nagbabago. Yan si voltmeter. Kaya ang gagawin niya, i-average niya lang. Yan ang ibibigay sa inyo. Diba? Okay, so, kaya, let us compare. That is why I ask you to bring a voltmeter. Dali niyo yung voltmeter dito. Kanina sa ano yung ginamit ko. Napakaganda. Pakita niyo ngayon yung magandang klase kasi sa Sanwa. Siyempre, ang hindi ako nagka-problema ng Sanwa. Meron si ano? Si Irish. Ano yan? Sanwa? Sanwa. Yes, very good. Sanwa din. So, okay. Eto yan. So, eto kayo ang gagawin natin ngayon. Ngayon, syempre, magpo-connect tayo ng circuit. Sa circuit, mga iho-iha, sa circuits, mag-experiment pa kayo? Section, anong section kayo? 8? Kay Sir Mirin, di ba? Ay, kay Sir Espinas. Espinas kayo, di ba? Nag-experiment ba kayo? Actual? Multisim. Multisim lang. Multisim lang. Okay, eto yun. So, eto yung breadboard. Ilabas na natin si breadboard. Sinagan. Ayan, si breadboard. Ito si breadboard kasi ito yung gagamitin ninyo. Mag-experiment kayo, ha? Re-require ko kayong mag-experiment. Ito si breadboard. Makita niyo yung butas-butas dyan. Butas-butas dyan. Ito yan eh. Di, meron gitna. May division yan. Division, division, division. Tapos butas-butas yan. Mga lima yan. 2, 4, 5. Tapos dito rin sa kabila, 2, 4, 5. Tapos, meron din ganyan dito. Tapos, meron dito. Makikita nyo ito. Ayan. Kasi yung project study, hindi naging successful eh. Para sana naka-video. Ayan. Tapos, meron ganyan, ganyan, ganyan. Ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, may space. Tapos, may ganyan, ganyan. May ganyan, ganyan. Diba? Okay. Para saan yan? Ito kasi, ayan. May mga ganyan, ganyan. May ganyan, ganyan. Ganyan-ganyan. Diba? Sa loob nito, sa loob niyan, is nakakonect yan, dyan, ganyan. Shorted yan. Okay. Shorted yan. Ayan, kanya, connect. Ito naman, connecting din ko dito. Ito. So, in other words, yung butas dyan, butas dito, hindi yan connected. Okay? Ito ang connection niya, ganyan. Ito, yung mga butas dyan, hindi siya connected dito. Ang mga connected ay ito. Kasi for the purpose of the ground. Ayan, yung mga mahakabang ganyan. Ayan. Kaya, if we are going to connect here, for example, dito sa breadboard na to, gagamit ako ng resistor. Ayan. For example, dito, ito yan. Ito yan. I-amplify ito dito. Ayan. Ayan. I-connect ko si dalawang resistor at gawin kong parallel sila. So, ang gagawin ko, hindi pwedeng ganyan. Ayan, kasi shorted, hindi dadaan ng current dyan. Did you get that? Delikado yan. Okay? Kasi hindi mo malilimit yung current doon. So, meron ba niya? Tissue. Yan na lang. Labawan na lang. Kaya naman ako. Okay, eto yan. Thank you. Eto yan. So, hindi ganun. No? Bawal ko nang i-connect dito kasi wala silang connection at saka shorted. So, pag gusto mo silang i-connect in parallel is yung R1
one, okay, i-connect mo ganyan. Understood na connect sila inside. Ngayon, pag magko-connect ako ng isa pang resistor na naka-series naman, dito ko i-connect. Pwede. Kasi in other words, naka-connect sila inside. Get that? Okay. So, what are you going to do here, class, is, dahil ito yan ang gagawin natin, itong circuit, itong transformer, ay bakit wala kaagad paa ito? Sa circuits, to section C. Project ko lang nitong mga to sa kanila eh. Ayan, may mali. Ito na lang ang gamitin natin kasi ito yung ginamit ko. Ito yan. Ayan. Ang gagawin ko dito, sa space na yan, is ito yun. I-connect ko dito, di ba? So, ang gagawin ko, maglagay ako dito ng diode. Ayan, bibigay ba? Tapos, maglalagay ako dito ng resistor. Pagkatapos, ang gagawin ko dyan, i-connect ko yan, papasok ako dito, magpapasok ako dyan ng wire. If you understood that it is connected here, ilagay ko dyan yung wire. At yung dito, ilagay ko din yung wire. Para sa source. Okay? Magtusok ako dito ng wire. Ayan. Tapos, ilagay ko dito kay, ito yung sa transformer, ito si 12 volts, ito si 0 volts. Diba? I-connect ko siya ganyan. And then, para ma-check ko kay oscilloscope, yun ang gamit ni oscilloscope. Si oscilloscope ay voltmeter din siya, hindi siya ammeter. Voltmeter. Okay, voltmeter. Ang kagandahan ni voltmeter ay hindi niya kukunin ang average. Hindi niya ibibigay ang numerical value. Ito kasi, pagka ginamit natin si voltmeter, yung hinihinarap mo sa inyo, yung average numerical value. Ito, ipapakita niya yung waveform. Ibigay ba? Kaya yun ang gagamitin natin. Kaya ito yan si 12 volts na transformer. Tapos, instead, syempre, isusukat ko ngayon si oscilloscope or si voltmeter. Ito si voltmeter or si oscilloscope, ayan, is ilalagay ko din dito sa common. Ayan, ito yan. Di ba magkakakonect si negative ni voltmeter or ni oscilloscope. Siyempre, pag AC, no polarity. Pero para parehas tayo, basta si negative niya, common siya, dito natin kasi gagamitin natin siya. Tapos, ito, pang-lalabog, ililipat natin siya dito ko ililipat kasi para sa output. I-check ko si oscilloscope using the voltmeter. Okay? Ala, halin kayo. Tapos na kami. Okay, eto siya. So, that is what we're going to do. Kaya lang, before you go into that one class, kailangan muna, i-check nyo si gamit. Kasi baka nagtatagal tayo, bakit kaya yung pala ang mali lang ay si voltmeter. Eto yan. Ayan, titingnan ko muna eto, kung gumagana. Asan ito? Siyempre, i-check natin. Bakit nakatayo kayo? Kumuha kayo ng upuan. Pwede naman, 3 hours. O, sige. Ito siya. To open. Open? Okay. How to open? Ayun. Okay? So, i-check nyo muna. Check nyo muna si source. Yung hindi. Lahat sila tanggal.
voltage para 50 lang. 50. Ay, 750 ito. Ayun, 750. Ang hirap naman mag ano? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hindi na nasabi. Okay, good. Meron naman. Okay, next. Babaan natin ang range. Ayan. Ito naman, isasaksak ko. Can... Third year, I will excuse you. Oh, total na siguro naman, alam niyo na to. Nadaanan na, di ba? Ay, teka muna. Electronics tool. Pero siguro naman na-encounter niyo, nakapag-experiment na kayo, whatever. ECDA-1 lab. Ah, okay. ECDA-1. Ay, wala nga sa akin din din naka. Di ba last sem lang? Last year po. First statement ata. Ah, sige, basta excuse na siguro kayo, pwede na. Na-expose na kayo siguro sa ibang subjects din, no? So, sabihin nyo na lang, ilagay nyo sa sula, ilagay nyo na lang. Ilagay nyo dito. Kasi hindi naman ako magle-lecture. Kung may ano lang po, about sa schedule. Kasi po, kapag walang patasan po ako sa akin. Sabi po, Ang gagawin ko dito is ayan, ito. Dapat pala nag-1080 Okay. ako.